Yo, what's up mga ka-Chismax? Ngayon mga ka-Chismax, kung ready na kayo, tara, samahan nyo ako, no? Let's do this. Let's go. Korte ang kampo ni Vic Sotto at Daryl Yap na pag-usapan ang tungkol sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ang kinumpirma ni Daryl matapos na maglabas ang Muntinlupa Regional Trial Court ng gag order para sa magkabilang kampo. Kaugnay pa nito sa 19 counts ng cyber libel na isinampa ni Vic kay Daryl dahil sa kontrobersyal na teaser na nasabing pelikula. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Daryl na, "Posting the latest order in my case for the information of the public, I am enjoined from making any further comment." Kasunod dito, inisa-isa ni Daryl ang update tungkol sa kasong isinampa ni Vic laban sa kanya. Una raw, nagkamali ang Divina Law na may hawak sa kaso ni Vic sa pagsasabing may order na ang husgado na i-take down ang promo materials para sa The Rapist of Pepsi Paloma dahil wala raw takedown order. Pangalawa umano ay na-move sa January 17 ang hearing kung saan hihintayin ng husgado ang sagot ni Vic sa kanyang inihaing motion for consolidation. Pangatlo ay ang paglalabas ng gag order kung saan bawal na raw sila magbigay na anumang pahayag tungkol sa merito ng kaso para walang kaguluhan. Sinabi pa ni Daryl na iyon na ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa kaso at sana raw ay malinaw ito sa lahat ng mga sumusubaybay. At iyan aking balitang showbiz. So ayan mga ka-Chismax, nakita nyo, no? Meron na nga raw gag order, no? Dito sa kaso ng Vic Sotto versus Daryl Yap, no? Pero nakita nyo naman, no? Umabot pala ng 35 million ang sinampang kaso ni ni Vic Sotto, no? Ni Bossing, no? Laban kay Daryl Yap, no? So abangan natin to mga ka-Chismax, no? Ano bang aral mapulot natin dito, no? Well, of course, ang aral natin dito, wag name drop. Kung wala namang proof or patunayan, wag wag isasali yung pangalan. Otherwise, moral damage nga yan. Pag may nasasagisaan kang tao, wag mo na ituloy. Yun lang naman lesson dyan, Pero kung may hawak kang ebidensya, go. Kung wala, siguraduhin mong handa ka sa mga consequences. Otherwise, yan, kagaya nito, no? Sinampahan ka ng kaso, no? Ni Bossing, no? Laban nga doon sa pelikula ni Daryl Yap na The Rapist of Pepsi Paloma. So yun lang po, no, mga ka-Chismax, no? Ang aral po natin matututunan dito, kailangan bago ang magsasalita ng isang bagay or mag-aakusa ng isang bagay, make sure na meron kang proof or evidence na nagpapatunay na siya nga ganyan, etc. Ito lagi natin tatandaan mga ka-Chismax, mas masarap talaga siguro na wala ka nasasagasang tao. Kung gumawa ka ng isang nakagaya niyan, no? Kung director ka man or gumawa ka ng isang pelikula, make sure na pawang katotohanan lamang at walang bahid na kasinungalingan na mangyayari sa ginagawa mo isang proyekto, no? Yun lang naman po sa akin, no? Wala po yung pinapatamaan dyan, no? It's just my reaction. Ito, gaya nito, no? Sinubaybayan natin to mga ka-Chismax dahil nga meron ng gag order. So ano ibig sabihin nito, gag order, no? Kung tatanungin nyo, ito raw po ay parang alinsunod na hindi na itakel, no, pag-usapan ng both parties ata. Parang ganon, no? Na huwag nang itakel or gagawa pa ng another issue or parang teaser, no? Parang regarding na patamaan yung isang kampo or isang pangalan, no? Parang ganun po yun, no? Gag order. Ibig sabihin,
mananahimik ata both sides, no? Yun yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong, no? Anyway, antabayanan natin to mga ka-Chismax. Muli po, no? Ito po si Cesar Castillo Jr. Nagsabi tirahin mo na yan. At baka tirahin pa na iba. Until next time, Chismax with the Pax. Peace out.